Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ito pag-usapan natin, no? 18 Maleta Boys mga babayan, 10 po dito mga babayan. Di bali, 14 na lang pala mga babayan. No, 14 na lang po pala etong Maleta Boys dahil yung 4 po sa kanila ay nag-recant na po mga babayan. Sa kasamaang palad, 10 po dito sa 14 na to mga babayan ay dinampot po at hinuli na po mga babayan. Nako po. Okay, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment po dyan sa comment section. At syempre shoutout sa rin tayo sa mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so eto na nga mga babayan, no? Grabe, no? Ito po mga nangyari nito mga nakaraang araw at lalong-lalo na po ngayon, no? Kahapon may nag-recant, no? Ngayon naman mga babayan, no? May dinampot po, no? Doon sa mga Maleta Boys. Okay, so ako honestly, alam naman ninyo yung stand ko po dyan, no? Sa Maleta Boys na yan, mga babayan. No? Na ako po ay hindi naniniwala doon sa kanilang statement. Dahil unang-una, no, paano ka naman maniniwala kung ang statement po ng mga tao na to puro kasinungalingan? Bakit natin nasabi kasinungalingan mga babayan? No, kasi nga po, paiba-iba yung kanilang mga statement. No? Kasi kung totoo po yung kanilang mga sinasabi mga babayan, yan pong Maleta Boys na yan, no, iisa lang po yung statement nila. Ang problema, pabago-bago po yung mga statement po nila. Yun ang problema natin dyan. 'Di ba? Kaya sabi natin, no to fake news. 'Di ba? Kung totoo yung sinasabi nila, panindigan nila. 'Di ba? Kung totoo yung sinasabi nila, walang pabago-bago na statement. Bakit all of a sudden kasama si ganito, tapos biglang hindi pala kasama si ganito, kasama si ganyan na ngayon, tapos bukas hindi na naman kasama. 'Di ba, mga babayan? So pabago-bago yung statement nitong Maleta Boys na 'to eh. No, so doon natin nakikita, no, na merong something. May pagsisinungaling, no, na nangyayari. Pangalawa, no, nung sila po ay iniimbitahan ng Blue Ribbon. 'Di ba? Unang tanong natin, bakit tanghali na po sila dumating o late na po sila dumating? Kung talagang nire-respeto po nila yung Blue Ribbon na yan, no, especially etong si Attorney Baligod, no, ako visit na rin ako diyan eh. Si Attorney Baligod eh. 'Di ba? Kung talagang gusto nilang magsalita ng totoo at totoo yung gusto nilang isiwalat, ilabas. 'Di ba? Bakit nung sila Tulfo na po, kung di ako nagkakamali, Senator Erwin Tulfo na, yung may hawak po ng Blue Ribbon, hindi po sila umattend. Tapos dumating sila, dumiretso naman sila sa opisina ni Senator Robin Padilla. No, para sa akin, no, malaking pambabastos po 'yon sa Senado. So doon pa lang mga babayan, bastos na po agad yung lumalabas dito kay Baligod. Na wala pong respeto at hindi po siya ka-respeto. Samantala ito mga babayan, si Senator Trillanes naman ngayon mga babayan, mukhang pinatawad na po yung mga nag-recant po, no, na Maleta Boys, sabi po ni Senator Trillanes. Kaugnay sa report ng GMA News ng pag-recant ng 4 na ex-soldiers ng kanilang mga naunang affidavits at allegations laban sa akin, no, kay dating Senator Trillanes, no, sa ICC at sa iba pang mga personalidad, sinabihan ko na ang aking abogado na iatras na ang mga kaso na isinampa ko laban sa kanilang 4. No, bilang dating sundalo, nagsisimpatya ako sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsamantalahan sila ng mga taong may madilim na layuning politikal. Sana ay may natutunan silang mabigat na leksyon sa mga pangyayaring ito. Umaasa rin ako na maliliwanagan din ng iba pang ex-soldiers na hanggang ngayon ay nililinlang pa rin. Nililinlang pa rin daw, 'di ba? Saludo po dito kay Sentry.
Ayun, 'di ba, mga babayan, gano'n lang naman 'yun, eh. No, gano'n lang naman 'yun. No, ako, kaya lang ako honestly, dapat tinuloy pa rin ni Sentry 'to, eh. Alam niyo kung bakit? Nando'n pa rin yung balita, eh. May videos, 'di ba? Hindi naman na mate-take down yung video na 'yun, eh. Nando'n pa rin, eh, 'di ba? So, kahit anong gawin natin, kahit tina-trust ni Sentry yung kaso na 'yan, mga babayan, nando'n pa rin yung mga sinabi nila. Nando'n pa rin, mga babayan, yung mga bagay, no, na naging dahilan kaya sila sinampahan ni Sentry ng kaso. Dapat tinuloy pa rin ni Sentry. Para sa akin lang, no? Otherwise, mabubura lahat 'yun. Kaya lang, paano mo masisiguro mabubura lahat yung video na 'yun? 'Di ba? Pero sabagay, kung nag-recant din sila, no, ibig sabihin, pinabubulaanan na nila, no, yung lahat ng kanilang mga sinasabi na nagdadawit kay Sentry. 'Di ba? Kaya lang, ito alam niyo naman sa social media, eh. Otherwise, no, kung kunyari, after 5 years, 'di ba, kunyari, or tatakbo si Sentry, mga babayan, after 2 years, 5 years, 'di ba? Kung tatakbo siya bilang sa 2031. Medyo tahimik na 'yon. No, malayo-layo na 'yon, mga babayan. Eh, uungkatin uli yan. 'Di ba? Ang problema, mga babayan, hindi na matututukan, no, yung balita ng pagre-recant. No, netong mga 18 na Maleta Boys na to. Nakatutok na ngayon yung paninira, pag-atake sa kanya. No, doon po sa sa di umano'y binayaran niya yung ICC or kung ano man, 'di ba? Na nagbigay ng pera, nakatanggap sila ng pera. 'Di ba? Nandun na yung paninira, eh. Yun yung ibig ko sabihin dito. But anyway, saludo pa rin po kay Sentry, mga babayan. 'Di ba? Kaya nga po eto, no, yung balita po kahapon, no, ibabalik lang natin, pag-usapan muna natin, dito tayo magumpisa. No, dito po sa balita na to, yung tungkol po diyan sa 18 Malita Boys na yan. Okay? So ito, panoorin natin, ha. 4 sa 18 tinaguriang Maleta Boys. 4 sa tinaguriang 18 Maleta Boys, 'di ba? Ang nag-recant o binawi ang aligasyon nila laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binawi na yung statement nila. No, dito kay laban po kay Martin Romualdez, kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Binawi nila, eh. No, may mali. 'Di ba? Noon na palang sinasabi na natin, nako, mukhang may aatras dito sa mga to. Eto na nga. Balitang hatid ni Mariz Umali. Ang tanong, bakit bumawi? Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico. Dating security ni Zaldico. 'Di ba, mga babayan? Tapos, ang pinalalabas po nila, no, netong si Mike Defensor, no, 18 ex-Marines daw po. Pero sa katotohanan naman pala, hindi naman pala puro Marines. Kasi nga, gusto nilang paanuhin, gusto nilang i-exaggerate, no, na itong mga to ay mga Marines. Yan. During those time kasi, gusto nilang mahatak. No, siguro, gusto nilang mahatak, no, yung armed forces, o yung mga Marines, mga babayan. Kaya lang hindi sila nag-success, no? Hindi naging successful yung ginawa nila kasi unang-una pa lang nalabas nila, puro halata ng kasinungalingan, Bakit? No, para sa akin, bakit puro kasinungalingan ang lalabas? Kasi unang-una, mga babayan, ang naglabas po sa kanila, no, puro may records po. 'Di ba? Mike Defensor. Attorney Baligon. 'Di ba? Si Baligon, may ano pa rin yan, May record din yan, no? 'Di ba? Galit na galit nga sa kanya si Miriam Defensor Santiago, Si late Senator Miriam Santiago. 'Di ba? Galit na galit kay Baligon. 'Di ba?
ang ilan sa kanila mga dating Marines. Ilan sa kanila, mga dating Marines. Hindi po lahat Marines. Di ba? Kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Dinadawit nila si Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung target talaga nila dyan. Apat sa kanila, humarap sa akin. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Binabawi na nila yung mga unang salaysay nila. Gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso. Dahil tinadtad sila ng mga kaso. Di ba? Yung sinasabi natin, no? Puro kaso na abutin itong mga to. Hindi nga tayo nagkamali. Di ba? Siguro natatakot sila. Baka wala na nagpopondo sa kanila o wala na magbibigay ng pera sa kanila. O baka na-realize nila mga babayan. Teka lang. No? Teka lang. Bakit ganun? Parang nagkakaiwanan na ata sa ere. Mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Ito yung matibay na ebidensya. 'Di ba? May video ng pagnotaryo. 'Di ba? Yung nakaraan wala naman silang notaryo. Tama ba? Kung di ako nagkakamali. Tapos ano pa? Iisang affidavit pa. Nagsama-sama. Sino ba yung nagsabi? Hindi po pwede yun. Ano yun? Lagi kayong magkakasama sa pag-deliver ng pera? Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung salaysay na negative namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit niyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan niyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Nako. Ayan, umamin na. Hindi daw sila yung gumawa ng affidavit. So, ibig sabihin nun, mga babayan, merong gumawa ng affidavit. No, merong gumawa ng kwento. 'Di ba? Ano ba laman ng affidavit? 'Di ba? Kwento. Merong gumawa ng kwento, mga babayan, at pinapirmahan lang po sa kanila. 'Di ba? Pinapirmahan lang sa kanila yung affidavit na 'yon. Yun yung masama ron, 'di ba? Sabi nga natin, the harm is done. No, nagawa na nilang siraan yung tao, na i-publish na yan. 'Di ba? Napanood na ng maraming Pilipino, marami nang naniwala. 'Di ba? Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Ko at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. May pangakong pera. Yan yung sinasabi natin. Baka binayaran. Ayan na nga. May pangakong pera daw. Kasi dyan, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. No. Tapos, 2 meron taon pa na? kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. Tatlo sa humarap sa akin, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Kami po wala pong namilit, Walang namilit. Hindi kayo, wala ng financial assistance this time. Wala na. Kasi gusto lang po namin manahimik na kami, ma'am.
At matapos na po lahat na ito. Para mawala na rin po yung mga kaso namin. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Nak. Patuloy na kumukuha ang GMA Ayan na. News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Oh, mamaya pag-uusapan natin. Maris. No, pag-uusapan natin ano ba yung sinabi ng ng ombudsman. Medyo obvious, no? Yung recantation, sir, nung 3 of 8, no? Do we Okay. know kung sino na itong apat na to? For sure. Alam niyo. I think we know. Ito lang sasabihin ko dyan, no? They executed 2 affidavits already. And the first affidavit was the 18 of them signing the same statement, which of course we found deficient. But still, consistent with the affidavit, these 8 people issued individual affidavits in front of our people here in the ombudsman. The assistant ombudsman were present when they did that, and they were asked questions about answering the questions freely with their own with their own free will. I think that it's very clear that they were very comfortable signing the affidavit at the time. So, what gives? Usual. Ito yung punto na we should look at the lawyers again on the role of lawyers in our society. Kasi, lawyers, you're supposed to defend your client to the very end. Tama yan. Pero, when you start obstructing justice, Tama. you start coming up with schemes to frustrate the ends of justice, then you become complicit in the crimes committed. Kaya, mabigat yan. And we will make sure that Attorney Baligod will be there to answer questions, even before the court. And of course, we know these people freely on their own went with one of the ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they delivered the money. Tama. Meron yan. So, we will ask them who were their lawyers, and we will ask the courts to discipline them when the time comes, when the proper time comes. I think we've had enough of these antics of the lawyers, no? Enough antics. And if they think that it's the same thing over and over again, that they can just play hardball with us while violating their code of ethics, then watch out. We will not let it pass. Hindi namin palalampasin to. It's up to them. If they really want to fight it out that way, dirty, then we will just go to the Supreme Court and ask them to be defrocked and to be taken out of the role of attorneys. Sir, sinong lawyer po yung nire-refer nila? Now, I don't know. We will ask to whom it may be concerned. Okay. Whoever they are. Kahit sino pa sila. Sir, just a couple of more, no? Direct na. May allegation na somebody from the ombudsman, I don't know who, hindi naman nakalagay dun sa affidavit, no? Na may prepared statement, he was threatened to sign it. Just that allegation, sir, your comment, please. Yun nga, sinabi ko nga eh. Meron rin naman kami recording eh. Okay. Ng lahat eh. Nang nangyari eh. May recording kami ng lahat. Kaya, okay lang yan. Kasi nga, some lawyers think that it's still the same old days, that they can frustrate the ends of justice that way. We will not take it sitting down. Lalabanan namin sila hanggang dulo. We will identify them and make sure that they get dropped from the role of attorneys. Sir, just last. Play dirty, then you have to face up to the consequences of playing dirty with us. With the Filipino people, ha? Hindi lang kami. Taong bayan yan. Sir, last na lang. What is the legal status po of the counter affidavits? Because basically, the way... The counter affidavits are there no, for us pala. to use. The affidavits are there for us to use, and we will use them. And if they want to recant it,
so be it. But it will be in court already. Sir, does it weaken or strengthen your case against the speaker? Actually, neither. It doesn't weaken or strengthen. But of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Can we elaborate, please? They're making people lie. Who's Tama. making people lie? Kami, kaya namin takutin ng Marines. Tatakutin namin sila. Hmm. Ayaw nga nila ng protection eh. Kasi nga kaya nila yung sarili nila eh. Paano sila matatakutin? Di ba? We're offering them security and people here are present. We're there when the Marines. May nakangiti pa yun, may tumatawa pa nga eh. May kinikilig pa nga habang pumipirma eh. Tuwan-tuwa eh. Oh. Sir, doon na po sa fabricated na affidavit, dinadawit ng sinasabi na pinipilit ng ombudsman na idawit si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po kaya? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Hindi ko pa nababasa yung affidavits. Pero basta ako, I stand by the work that we do here. I stand by the work that we do here. Pero wala pong pagpipilit mula po sa ombudsman na papirmahin sila ng panibagong affidavit. Wala. Whatever they signed before stands. And they will be examined in accordance with the statements they made. Hindi sila, we will not, if they have to be treated as hostile witnesses, so be it. But their testimonies will be there in front of people to show that people who stole money are willing to frustrate the ends of justice so they can get away with what they did. Gusto nila makawala, subukan nila. Pero ito, we stand by it and we will present it in court. Mike. Hello, sir. Good afternoon po. Lianas Kapan, TJMA News Online. Sir, yung counsel of record po kasi at that time of these ex-bodyguards is Attorney Baligod. Yes. Do you feel that Attorney Baligod somehow intentionally misled the ombudsman and the ex-bodyguards as well? Given Baligod the is a very colorful character. That's what he is. I mean, from the PDAF days, you do your research on what Mr. Baligod did during the PDAF cases of Yeah. Napoles. Pag-aralan nyo. Di ba? Yan yung sinasabi ko. No, may history to si Baligod. Di ba? Yan sa PDAF case. Di ba kay Napoles? Ilang beses na natin sinasabi yan. Pag-aralan nyo yung pinagagawa na itong si Baligod. May record nga kasi yan. colorful meaning, sir, he's not always in he's good faith? Pag-aralan nyo yung ginawa niya you do your research, I'm telling you, about what he did in the PDAF cases. Sir, given It's that a challenge on you as journalist. Investigate nyo. Tingnan nyo. Don't ask me. You ask around. I am not the best source for what kind of person he is. I think tama. other people can tell you. Sir, given these recent developments, can you Alam niyo kung buhay lang si Senator si Senator Miriam Defensor Santiago, kawawa tong dalawang to si Mike Defensor, no, tsaka itong si Baligod, kawawa yan, nako. Ewan ko kung makapagsalita at makaharap pa yung dalawang yan. say na trustworthy pa ba si Attorney Baligod? Was he ever? Nak. Okay. Sir, Balikan natin yung tanong. Don't ask me. You ask around. Ano tanong? I am not the best source for what kind of person he is. I think other people can tell you. sir, given these recent developments, can you say na trustworthy pa ba si Attorney Baligod? Trustworthy pa daw ba si Attorney Baligod? Was he ever? Yun na masaklap dun. Was he ever? No, narinig niyo yung sentence? Yung construction? No? Was he ever? Mga babayan? Ibig sabihin, Tagalogin natin, baka hindi nyo naintindihan.
Kasi ang tanong is kung naging trustworthy ba si Baligod. Ang sagot ni ni Ombudsman Remulla, was he ever trustworthy? No? Yun yung sagot ni Remulla. Was he ever? No? Naging trustworthy ba siya noon? Diba? Kaya nga sabi niya kanina doon sa reporter, no, mag-research kayo. No, pag-aralan niyo ano ba yung mga pinagagawa na itong si Baligod during PDAF cases. No, kailan na police. Diba? Doon niyo malalaman yan. Ginawa na niya yan dati. No? Doon sa PDAF. Yung mga pabago-bago ng statement. At ginagawa na naman niya ngayon. No, samantala, kanina po mga babayan ay tila nagmamakaawa itong si Baligod. No? Kasi pumunta po sila sa korte, no, para mag-process po ng piyansa, no? Hindi na po brave 18 Brave 14 na lang. No? Brave 14 na lang mga babayan, hindi na Brave 18. Sabi po ni Attorney Baligod mga babayan, mga babayan, pwede ba ninyo kami samahan dito sa Las Piñas dahil mula 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi na process ng court ang pagpiyansa ng Brave 14 at gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Nako po. Ayan na naman tayo, Attorney Baligod no? Masamang pwedeng mangyari sa kanila Gawa-gawa ka na naman ng kwento No, ganyan sila magaling no? Yung magi-implicate sila mga kababayan. 'Di ba? Magi-implicate sila na kapag nahuli po, ikinulong itong mga natitira na to, no, may mangyayaring masama po doon sa mga tao na 'yon. Nako po. Sabihin nga natin, kunyari, merong ibang elemento o ibang grupo na may gumawa ng hindi maganda dyan sa mga yan. Ano mangyayari? Dahil sa sinabi ni Baligod, no, napaka-careless, no, napaka-siraulo, mga babayan, napaka-careless na itong tao na to. Paano nga kung, parang hindi abogado, no? Paano nga kung may mangyari dyan sa mga yan? Tapos sisisihin niyo yung administrasyon. Sisisihin niyo si Pangulong Bongbong Marcos na wala namang kinalaman dun. 'Di ba? Paano kung ibang grupo yung may masamang balak dyan sa mga yan? Nakita niyo yung ginagawa nitong si Baligod? Ha? Nakikita po ninyo kung ano yung ginagawa dito ni Baligod, mga babayan. Nag-i-implicate siya ng isang senaryo na hindi pa nangyayari. Okay? Nagsasalita siya ng isang senaryo na nasa imagination lang niya. Ngayon, kung may mangyari nga po sakali dyan sa mga yan, no, wag naman sana. 'Di ba? Dahil alam naman natin, pag may nangyari dyan sa administrasyon ni CCC, at merong ibang grupo, no, nagkumilos para merong gawing hindi maganda dyan sa mga yan. Ano sa palagay mo, Levito, Baligod, ang mangyayari? Sisisihin yung administrasyon. Yan yung sinasabi natin. Mahilig sila sa ganyang mga salita. 'Di ba? Mahilig silang magtanim ng kung ano-anong idea sa isip ng mga tao. Yan yung ayaw ko dito sa mga tao na to. 'Di ba? Tapos ngayon nagmamakaawa siya. Nasamahan. No, bakit? Abogado ka, 'di ba? Bakit kailangan kasamahan diyan? Naghahanap ka ng ng mga tao na susuporta sa inyo? No, napipigil sa inyo? Napipigil kung ano yung pwedeng mangyari? Ha? Natatakot na rin ba si Attorney Baligod sa pwedeng mangyari sa kanya? No? 'Di ba? Samahan daw sila sa Las Piñas, mga kababayan. Ay, nako, Attorney Baligod, naturingan ka, abogado, ganyan ka. Ano nangyari? Mga babayan, eto, 10, no? Sa
13 nga lang to 14 yan eh. Oh. 10 po, hinuli mga kababayan. Ito po yung pag-aresto. Oh. Yan po ha. Oh, inaresto na sila. Oh, ano yun? Ha? Oh, ano daw? Ano daw? Ha? Ano daw? Dito na. Marines daw, Marines. Kanan tayo mga kanitan di ba? Dito tayo. Yeah. Dito na. Pauli mo. Ano Pauli? Pasok ka doon. Oh, yan. Huwag kayo matulak. Ang tulak man. Ano tumutulak sa'yo? Tinutulak daw siya. Naalalayan lang. Hindi siya mabayan, ma'am. Oh. Diretso na sila, oh. Ayan, diretso, mga kababayan. Ha? Diretso. Oh. Diba? Tapos ngayon, may iyak na naman to si Baligod. Irregular daw, mga babayan. Oh. Tignan natin ha, ano iniiyak na itong si Baligod. 10 who were not able to post bail. Yes, This time for the 10 who were not able to post bail. yes, it's highly irregular, no? Kasi in the other courts where we filed bail also, it took us only 2 hours, 3 hours at most. Dito, 8:30 pa lang nandyan na yung staff ko serving already, submitting the documents already. Ba't hindi umabot? I don't know. Inupuan nila. And I have 2 instances to prove na merong sadyang pagpapabagal na para hindi makapiyansa. What were those instances? Well, number 1, the clerk of court was asking for a certificate of detention so that they can process the bail. But nag-voluntary surrender nga yan And then, What's the number 2? She was showing me a memorandum circular from the Supreme Court. And when we read it, I was correct that there is no need for a certificate of detention. And then, gumawa siya ng panibagong requirement na dapat may affidavit daw that they are not detained by any police office and that they are not under the custody of any police office. And that is not required under the rules. Okay. So it took us time to prepare the affidavit. So there were artificial requirements demanded of us na ginamit nilang reason for the delay. Nako, dinidelay daw mga kababayan. Nako talaga naman. No? Talaga naman si Baligod. Ha? Samantala mga kababayan, no? Habang po nga nangyayari yan, eto naman pong si Marcoleta at saka si Defensor, tahimik lang po, no? Tungkol dun sa pagre-recant netong mga netong mga Maleta Boys, no? Sabi po dito, walang komento, Marcoleta Defensor, tumahimik sa gitna ng Maleta Boys recantations. 'Di ba? Habang umalab ang usapin sa serye ng Maleta Boys recantations, kapansin-pansing tumangging magbigay ng anumang pahayag sina Senator Rodante Marcoleta at dating kongresista Mike Defensor nang harangin ng media. No. Ha? Sa halip na sagutin ang mga tanong tungkol sa mga bagong affidavits ng ilang testigo, mabilis na umalis ang dalawang opisyal matapos ang paglagda sa stipulations of fact, isang mahalagang yugto sa pre-trial proceedings. Okay, so wala silang tawag dito. No comment sila, in short, mga kababayan. Ha? No comment sila kasi ba't pa nga naman nila iisipin yun sila nga may sariling kaso Di ba? Sila nga may sariling kaso, isipin pa nila yan. Talaga
Harapin muna nila yung kaso nila, no? Tsaka na kayo, Tsaka nila problemahin yan. Di ba? Samantala, ito, mga babayan, ako si Senator Trillanes naman ngayon, mga babayan, mukhang pinatawad na po yung mga nag-recant po, no, na Maleta Boy, sabi po ni Senator Trillanes. Kaugnay sa report ng GMA News ng pag-recant ng 4 na ex-soldiers ng kanilang mga naunang affidavits at allegations laban sa akin, no, kaya dating Senator Trillanes, no? Sa ICC at sa iba pang mga personalidad, sinabihan ko na ang aking abogado na iatras na ang mga kaso na isinampa ko laban sa kanilang 4. No, bilang dating sundalo, nagsisimpatya ako sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsamantalahan sila ng mga taong may madilim na layuning politikal. Sana ay may natutunan silang mabigat na leksyon sa mga pangyayaring ito. Umaasa rin ako na maliliwanagan din ang iba pang ex-soldiers na hanggang ngayon ay nililinlang pa rin. Nililinlang pa rin daw. Diba? Saludo po dito kay Sentry. Ayun, diba mga babayan? Ganun lang naman yun No? Ganun lang naman yun. No, ako kaya lang ako honestly, dapat tinuloy pa rin ni Sentry to Alam nyo kung bakit? Nandun pa rin yung balita May videos. 'Di ba? Hindi naman na matitake down yung video na yun Nandun pa rin 'Di ba? So kahit anong gawin natin, kahit tinatras ni Sentry yung kaso na yan, mga babayan, nandun pa rin yung mga sinabi nila. Nandun pa rin, mga babayan, yung mga bagay, no? Na naging dahilan kaya sila sinampahan ni Sentry ng kaso. Dapat tinuloy pa rin ni Sentry. Para sa akin lang No? Otherwise, mabubura lahat yun. Kaya lang, paano mo masisiguro mabubura lahat yung video na yun? Diba? Pero sabagay, kung nag-recant din sila, no? Ibig sabihin, pinabubulaanan na nila, no? Yung lahat ng kanilang mga sinasabi na nagdadawit kay Sentry. Diba? Kaya lang, ito alam nyo naman sa social media Otherwise, no, kung kunyari, after 5 years, diba, kunyari, or tatakbo si Sentry, mga babayan, after 2 years, 5 years, diba, kung tatakbo siya bilang sa 2031, no, medyo tahimik na yon, no, malayo-layo na yon, mga babayan. Uong katinulian, diba? Ang problema, mga babayan, hindi na matututukan, no, yung balita ng pagre-recant. No, netong mga 18 na Maleta Boys na to. Nakatutok na ngayon yung paninira pag-atake sa kanya. No, doon po sa sa di umano'y binayaran niya yung ICC or kung ano man, 'di ba? Na nagbigay ng pera, nakatanggap sila ng pera. 'Di ba? Nandun na yung paninira Yun yung ibig ko sabihin dito. But anyway, saludo pa rin po kay Sentry, mga babayan.